Yun. Yun, no? So, ito, meron tayo uling i-review ngayon, no? Shoulder dislocation anterior. Sabihin, pumasok yung humerus head niya dito sa harapan. So, nangyari to June 22. Dinala siya sa amin ng September. Parang 3 months na yung dislocation niya. Paano niyo po na-discover ito? Sa Facebook? Yun. Nakita ron niya yung aming mga posts sa Facebook. Nag-research ako paano maayos yung buto niya. Nagtiwala siya sa amin. Nag-try siya. 1 hour lang yung distance niya sa amin. Kaya madali siya nakapunta rito. Kasi maulan, bigla namang mislide yung motor. Hindi ko alam kung may tinamaan ba. Panahon na to, umuulan daw, sabi niya. Umi-slide siya, hindi niya alam kung may tinamaan yung gulong niya. So, pag slide ng motor, na-dislocate yung kanyang shoulder. Kaya doon sa mga nagmamotor, ingat tayo, huwag tayo magmandali kapag basa yung ulan. Kasi madulas. Hindi masyado makapit yung tire mo. Pero nangyari kuya, siguro, na out of balance siya dahil madulas yung kalsada. Na-dislocate yung kanyang shoulder. Kaya sa mga nagmamotor, ingat. Nakatayo naman ako, hindi ko naramdaman na dislocate na yung shoulder ko. But, naikalaw ko pa eh. Ay nalaman ko lang nung may nag-asikaso sa akin para linisin yung sugat ko. Sabi niya, hindi niya na alam na na-dislocate pala yung shoulder niya. Siguro because adrenaline niya, nakatayo pa siya eh. Napansin na niya, hindi na niya kayang itaas. Kaya doon niya napansin na talagang dislocate na. So yung mga symptoms kapag dislocated na, nagagalaw niya pero hindi niya mataas. Meron ng symptoms na dislocated talaga kasi hindi na niya naitataas yung kanyang kamay. Actually, yung nag-guys dito ay si Coach Ronel, yung team leader ko. Kasama yung kapatid ko na team leader naman na nasa Kalatagan. Yun. Sabi ko rin matapang kasi wala siyang kasama eh. Ang protocol namin pag pupunta ng clinic dapat may kasama. At least may nakakapagbantay sa kanya, may nakakita sa mga ginagawa namin. Dito naman, pinapakita namin dito yung mobilization. Dapat kasi kayang hawakan yung kabilang balikat. Pero yung motion mapapansin mo, that's more on Chinese martial arts. That's Kung Fu. So ito na yung... ito na yung mag-aayos na kami. Mag-aalay na kami sa dislocation. 1, 2, 3, go. Yan, tinan niyo ha. Go. Yan. Yun. Yun, no? Yun, no? Okay. Kita-kita sa video na hindi siya ganun kasakit kasi marami na kaming procedure na ginawa. Na-soften na namin yung soft tissues niya, yung mga ligaments and tendons niya. But anyway, kita sa mukha na hindi siya masakit kasi maganda yung pagkakamobilize ng muscle niya. Ayun, no? Walang iyak, hindi umiyak. Security guard eh. Oo. Natingin ko mas masakit pa yung sugat ko dito na i-take ni Hilo. Mas masakit pa daw yung sugat niya nung nililinis. Kung ba na may sugat na medyo sariwa pa, nilagyan ng alcohol siguro, gano'n, nilagyan ng betadine. Pasok na. Yun, balik uli sa mobilization si Coach Ronel. Jowa niya, sir? Oo. Hindi na uwi yan. Kasi hindi daw mapagaling yan. Di raw uwi ang kanyang jowa hanggang di siya gumagaling. Ang laking palang bagay na nagawa namin sa kanya. Kasi makakauwi na yung kanyang jowa. Manawagan kayo, manawagan. Oo. Magaling siya, umuwi ka na. Ayun. Pinapauwi na niya kanyang jowa. Dahil magaling na raw siya. So yun, ramdam na rin niya yung buto niya nandito na rin. Unlike before, Si sir kanina. feeling niya talaga nandito yung buto niya. Oo, pagka kayo, dislocate, talagang hindi nyo kaya. Dito kayo sa Master Cab, talagang madadali yan. So yan. Madadali yan. So yun, paalala lang po muli sa inyo sa mga nagmomotor, ang daming riders sa bansang Pilipinas. Lagi mag-ingat, especially kapag umuulan. Mahal po ang magpagamot kapag buto ang may problema. Ang mga surgery sa hospital ay napakamahal. Buti na lang po yung mga ganitong teeth treatment. Katulad po ng ginagawa namin, ay pwede nyong gawing option. Pwede pa nating maibalik manually through the help of our teeth treatment. Kung nagustuhan nyo ang video na to, stay tuned sa mga teeth content pa namin.